Ayun, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagbabalik. Ito po si The Fifth Project at maganda-ganda ang ating talakayan ngayong hapon. Kaya subaybay po kayo at ang ganda ng title natin. Title natin ay Pinamagatang Pilipino. May pag-asa ka pa ba? So stay tuned. At habang nag-aantay pa tayo ng mga viewers, makinig muna tayo sa sounds, no? Yeah, I was moving solo, low-key. Didn't think you'd be the one I see. Posting up with your squad VIP. Looking like you got a brand new degree. I heard you moved out to the west side. Caught a vibe, yeah, you living your best life. Ain't seen you since we took that test drive. Now you looking like the rest slide. And I know we got history, but the past is a mystery. Ain't no need for the misery when you standing next to me. Yeah, the energy is different, I can tell that you listening. Diamonds on you, they glisten, yeah, the whole room whistling. Yeah, the whole room whistling. So shorty, let's just run it back. Hop inside the mad black, 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 black. Ain't no time to unpack, pack, pack, pack. Everything that we like, we cruising past the city limit. Living life, yeah, we in it. Whoa. Every second, every minute. Whoa. So shorty, let's just run it back. Whoa. Every second, every minute. Whoa. You got that drip, yeah, that new ice. Looking like you never checked the price. No cap, yeah, you looking real nice. Better than you did in my hindsight. Forget the drama and the old news. We got nothing left here to lose. You the only one that I choose. Put you on to the new views. And I know we got history, but the past is a mystery. Ain't no need for the misery when you standing next to me. Yeah, the energy is different, I can tell that you listening. Diamonds on you, they glisten, yeah, the whole room whistling. Yeah, the whole room whistling. So shawty, let's just run it back. Hop inside the mad black, 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 black. Ain't no time to unpack, pack, pack, pack. Everything that we lack, we cruising past the city limit. Living life, yeah, we in it. Whoa. Every second, every minute. Whoa. So shawty, let's just run it back. Whoa. Every second, every minute. Whoa. So shawty, let's just run it back. Tell me what's the move now. Hop inside the mad black bag. Ain't no time to unpack everything that we like. There's a second limit, let it. So shawty, let's just run it back. Every second, every minute. So shawty, let's just run it back. Hop inside the mad black, 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 black. Ain't no time to unpack, act. Everything that we like, we cruising past the city limit. Living life, yeah, we in it. Whoa. Every second, every minute. Whoa. So shawty, let's just run it back. Whoa. Every second, every minute. Whoa. Alright. So, yun, no? Napakinggan natin yung isa sa aking mga gawang kanta na Run It Back, pinamagatang, yung nga, Run It Back, Acoustic Mode. At ito ay mahanap ninyo sa aking YouTube page, YouTube channel. Browse nyo na lang at makikita nyo dyan sa aking channel. So, okay. Balik tayo sa topic, no? At if I'm not mistaken, the last time na nag-usap tayo, the last time na nagkaroon tayo ng talakayan was just the other day. At naputol tayo dun sa usapan na kung saan nagbigay si President Trump ng ultimatum sa Iran na sumuko na, I think, for 48 hours din nag-reply ang Iran. Sabi, hindi kami susuko, lalabang kami. And then, meron na tayong update. Nag-reply natin. Kailangan matunghayan muna natin kung ano yung mga updates, no? Para gusto ko kayo mabigyan ng knowledge para alam natin maghanda o alam natin mag-prepare sa mga susunod na araw o linggo.
Kasi mahirap, baka mamaya nandyan na, tapos quote, flat-footed tayo, hindi natin alam, di ba? Yung maagap na yung tayo ay naghahanda. Kung wala, well and good, para makabalik na tayo sa normal na pamumuhay natin. Ngayon, kung magkakaroon man ng paglala ang sitwasyon na ito, I guess, mas maganda kung nakaprepare tayo. Kahit naman wala naman tayong pera, makakapag-prepare pa rin tayo at our own little way. At least, yung mindset natin, yung ating mga gagawin, nakahanda tayo, whatever happens. Mas maganda na yung laging handa, di ba? Kaysa naman yung tawag ito, yung bulaga ka na lang na nandyan na lang, hindi mo alam, di ba? Okay. So, yun, no? So, back to our topic. So, nag-release si President Trump ng kanyang statement at sabi niya, according to BBC News, Trump says negotiation to end Iran war happening right now, sabi niya. That was when 11 hours ago. So, pakinggan natin ang konti. War with Iran. And over the next 10 or so minutes, we'll bring you our daily briefing with the key updates on the conflict. Let's start with some of today's main developments. Donald Trump says negotiations to end the Iran war are happening right now and that Tehran is talking sense. Yun daw, sabi ni President Trump, may nakakausap na raw siya sa panig ng Iran, no? Yun ang kanyang sinabi, according to BBC News. Comments come a day after Iranian officials denied any contact with the US had taken place. Iran fires a barrage of missiles at central and southern Israel. At least one reached central Tel Aviv. Israel launches fresh strikes on the Iranian capital. Ayun, so nakikita natin, hindi pa rin talaga humihinto ang Iran na mag-launch ng missile, no? Sa mga kaalyado ng US at pati ang lalo-lalo na ang Israel. Iran, this residential apartment block among the buildings hit. Bahrain suffers one of its worst attacks so far. Ayun, Bahrain. Ayan din, meron din. May atake rin ng Iran sa Bahrain. At kung matutunghayan nyo, yung ating pinag-usapan the last time, kasama yata ito sa mga bases kung saan merong US bases ang Amerika, no? After an Iranian missile hit a military base in the west of the island, one person was killed and more than a dozen injured. Israel says its military will take control of southern Lebanon up to the Litani River. 5 bridges have been blown up. Grabe guys, no? Imagine nyo kung bansa natin yan, tapos inaatake tayo ng ganyan, tapos unaware tayo. So, like I always say, libre po ang mag-Google, libre po ang mag-research. Kahit mahirap po ang buhay, hindi po yun sapat na dahilan para hindi tayo maging aware sa mga nangyayari sa bansa natin o sa kapaligiran natin. Please, I urge people to use your cell phones para manood ng balita o tingnan nyo na lang to. Yan, BBC, Al Jazeera, yan yung mga ganyan, Fox News. Libre naman sa YouTube yan so pwede nyo namang i-research, no? And Israel says the IDF will control the... Kasi napaka-importante yung maintindihan natin kung anong nangyayari sa sigalot na to para alam natin kasi kung hindi hinto ang gera na to, malamang tuloy yung pagtaas ng presyo ng gasolina, no? Sigurado 'yan kasi wala naman tayong ang tawag dito, pinagkukuhanan ng oil, kumbaga inaangkat lang natin yung oil, no? So, kung walang supply ng oil based sa gera na to, malamang I think wala tayong makukuhang oil na langis, no? Rest. In the capital, Beirut, 2 people have been killed in Israeli strikes. Now, in the last hour... So, yun, no? So, nakita natin na hindi humihinto ang Iran sa paglaban. At bukod pa dyan, sila ay nag-release ng statement sa ito't ibinabalita ng Al Jazeera na, wala naman kaming kinakausap, hindi namin alam kung sinong kausap ni President Trump, no? Yun ang sabi ng Iran dito. Sabi niya, US negotiating with itself. Ibig sabihin, baka kausap ni President Trump yung sarili niya, no?
Eto, sabi ng Al Jazeera, ha? US and Iran have failed to stop attacks across the Middle East. It's been nearly 4 weeks since the US and Israel attacked Iran, launching a war with global consequences. While all sides initially said they So, yun. So, kung ako tatanungin nyo, hindi ako... Nandoon ako sa 80% na hindi susukong Iran kasi nag-umpisa na eh. Alam niyo yung sigalot na to, way back a couple of years ago pa ito. Noon pa to kasi kung titignan niyo ang bansang Iran, nalilinya yan sa mga bansang tinatawag nilang, if I'm not mistaken, is communist countries, no? O ano pa ba yung mga communist countries? Correct me if I'm wrong, pero, di ba, China, Soviet, mga Russians, mga ganyan, no? Cuba, I don't know. I think nabasa ko yun, pero as if you're gonna ask me, iba yung pananaw nila, no? Pero sa nakikita ko, dati naman wala namang ginagawa tong Iran, I don't know. Pero syempre, apektado tayo regardless kung anong pananaw ko sa Iran at US kasi yung oil natin nga, doon natin kinukuha sa bandang gitnang silangan at doon dumadaan sa Strait of Hormuz, no? At yun na mismo ang problema. It's because hindi makadaan yung mga barko kung saan nagdadala ng na dumadaan ng mga langis, doon ang gagaling. So, okay. there was no room for diplomacy, President Trump now says the US has been negotiating with an unnamed Iranian leader, a claim that Iranian officials have once again denied. Well, overnight, airstrikes hit the Iranian capital of Tehran again. The Red Crescent there says a residential area was attacked. That was as Iran announced former IRGC commander Mohammad Bagher Zolgadar as its new security chief. He replaces Ali Larijani, who was killed in a US Yan, inatake rin ng Iran ang inatake ulit ng US sa Israel ang Iran. So hindi talaga siya humihinto, guys, no? Israeli strike last week. And these were the skies over central Israel early on Wednesday. no? Missiles and interceptions have been seen across the country. Iran and ally Hezbollah have been launching daily waves of strikes there. On Tuesday, they killed at least Yan, bumawi rin naman ng Iran sa Hezbollah, no? Ini-strike din nila yung karon din ng missile strike ng Israel, ini-strike din nila yung Israel. one person and injured more than a dozen. Well, Iranian officials have responded to Trump's latest So, ayun. So, ang update as of the moment ay hindi pa talaga humihinto itong sigalot sa gitnang silangan. At although nagsabi na si President Trump na mayroon ng solusyon ang usapan nila sa Iran. Pero, siyempre, hindi pa tayo nakakasigurado kasi tayo, nandito pa lang tayo sa wait and see period no? Pero, kaya nandun tayo sa usapan na paano natin susolusyonan tong mga pinagdadaanan natin ngayon. Doon tayo sa solusyon. Kasi ang problema natin is, siyempre, tulad nga na napag-usapan natin the last time, pag walang, patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina, nakita nyo naman, yung mga ibang jeep, yung mga ibang transport groups, hindi na bumabiyahe kasi mahal ang gasolina. Usually, pagka ganyan, paano na yung mga nag-aangkat ng mga gulay, yung mga nag-aangkat ng mga supplies na dinadala nila sa mga lugar natin, siyempre, magtataas ang lahat ng presyo niyan. Gulay, isda, karne, baboy, baka, lahat, almost lahat. Pati yung mga nabibili natin sa grocery kasi para makarating yan sa grocery, dinadala yan ng truck. O, di ba, dinideliver yan, lalo na sa mga taga-Visayas at Mindanao. So, tumatas lahat ng presyo ng mga yan. And tayo, syempre, yung sweldo natin, hindi naman tumataas. I mean, kung meron man, konti lang. Kumpara dito, kung tatanungin nyo ako, the other day, may nakita ako nagpapagasolina, umiiyak. At ang nakakaawa doon kasi yung nagpapagasolina, jeepney driver, no? At umiiyak siya. Tinanong ko doon sa gasoline boy, bakit siya umiiyak? Kasi bumiyahe siya, abonado pa. Abonado siya, no? Kasi yun nga, nagdoble nga. Dati nga 53 yung diesel, no? Tapos ngayon magkano na pagasolina ko 119.
no? So, that's almost more than 100%. So, imagine yun, kung ang full tank mo dati 1.5, magpapa-full tank ka ngayon 3,000. So, yung kita mo for the day, wipe out, abonado ka pa. So, nakikita natin talaga yung epekto dito sa bansa natin. So ayun. So, hindi natin, eto, may nag-post ang Net25. Grabe, umabot na sa 129. Kailan to? That was 49 minutes ago. Ang diesel ng Shell ba to? Malamang Shell ito, 129.8. 139 ng V-Power. Grabe po, talagang 3 digits na lahat, no? So, ito yung isang post ng isang netizen, pero we're not sure about this, pero sige, gawin na lang natin siyang as a reference, no? Grabe, oh. Titingnan nyo. Ito, sa Subic yata niya binisito, eh. Anyway. So, nag-post ang Philippine Star ng litrato o imahe ng mga taong nag-aabang sa Commonwealth. At, syempre, pag nagkakaroon ng transport strike, walang bumabiyahe, di ba? Walang biyahe. So, delayed ang trabaho, delayed ang, yung iba siguro, may iba dito, arawan, di ba? So, sabi ng iba, well, sa Commonwealth, ganyan naman talagang scene pagka umaga hapon. Oo, pero kung titingnan nyo naman ang nangyayari ngayon, at nakikita naman natin na hindi pumapasada ang karamihan ng, yung ibang jeepney driver o ibang bus o ganyan. Kasi nga, mahal ang gasolina, wala silang kikitain. Malamang talagang walang masasakyan yung mga tao. Okay? Ayan, no. Sa Commonwealth ate ito, eh. Yeah. Commonwealth Avenue. Ayan. So, ramdam na talaga natin ang epekto ng pinagdadaanan sa gitnang silangan, no? At iniisip ko ngayon, paano na tayong mga Pilipino? May pag-asa pa ba tayo? Mayroon pa ba tayong, what do you call this? Can we still have hope na masusolusyonan natin ang problemang to? Kasi syempre, pag nagmamahal lahat ng bilihin, malamang yung budget natin na binabudget natin araw-araw, malamang hindi na natin may expand yun. Kasi kung budget mo 500 sa isang araw para sa isang pamilya, mahihirapan tayong i-budget kung nagtataasan naman lahat ng bilihin. Kaya sabi ko the last time, ang pinakamagandang gawin natin, ang pinakamagandang solusyon natin is bago tayo dumating sa solusyon, tingnan muna natin kung anong problema. Okay? So, ang problema natin ngayon is i-breakdown ko sa inyo isa-isa. Okay? Okay. Ilan bang porsyento ng mahirap sa bansa natin? No? Ilan bang porsyento ng middle income household at ang above average at ang ultra rich? Ayon sa datos na ni-research ko, na sinaliksik ko, ang poor o ang nasa poverty line is talaga poor. Yung talaga ibig sabihin pag poor, yung kanilang pera ay hindi sapat para matustusan ang kanilang araw-araw na pangangailangan. Ano? At ito ay nasa 15.5% of population in 2023 pa to. Around 17.54 million people. 17.54 million people nasa poverty line. Ibig sabihin, kulang na kulang ang, wala ang kinikita nila, hindi sapat sa pang-araw-araw na buhay, no? Yung mga nasa low income naman, ibig sabihin, hindi pa rin sapat, pero kahit papano, yung tinatawag natin na na-augment ang kanilang pangailangan. Tipid-tipid na lang, let's say, ma-maximize na lang siguro yung isang sardinas, magiging pagkain na isang lata ng sardinas, magiging pagkain na yun sa umaga, saka sa tanghali, mga ganun siguro, no? So, ito ay nasa malaking porsyento, nasa 58.7% ang
nasa low income. Ayon sa Philippine Income Segmentation, approximate data lang ito ha. Ngayon, ang middle class naman, sakto lang. Yung kinikita, ubos, pero natutustusan naman ang kanilang pangangailangan. Nasa approximately 39 to 40%. Samantalang ang mga rich o upper income ay nasa 0.6%. Tandaan nyo itong mga detalye na sinasabi ko ngayon na mamaya malaking bagay itong detalyeng ito. Sabi ko sa inyo, gamitin nyo ang inyong mga cellphone, mag-research tayo, libre yan si Google. Tanong nyo lang, di ba? Sabi dito, income class definitions, monthly. Ang poor, nasa less than 10,900 pesos ang kinikita nila buwan-buwan. No? 10,900. Imagine nyo, ito yung kanilang average na kinikita buwan-buwan. Ang low income, not poor. I think poor pa rin to, pero parang ganun na nga, no? 10,900 to 21,000 ang kinikita nila buwan-buwan. Ang lower middle, nasa 21 to 43,000. Ang middle class, 43 to 76. Ang upper middle, 76 to 131,000. At ang rich, 219,140. Ngayon, okay. So, ito ang ating percentage ng mga mahihirap sa bansa natin, no? Okay. Bakit kaya maraming percentage? Bakit parang noon pa lang ganito na? Bakit pagsamahin mo na yung poor sa yung low income, magkano yun? Ilang porsyento ng Pilipino yun? 15 plus 58. Yung iba, sabi nga nila, middle class is the new poor eh. Diba? So, ibig sabihin yung iba, ramdam na rin talaga nilang hirap. Siguro yung mga nasa middle class, yung mga parehas na empleyado, yung mag-asawa, ang babae sa kalalaki, pero sakto lang. Siyempre, may mga anak sila, no? So, sige, isama lang natin ang poor sa low income. So, that would be 70% ng society natin, ng population natin, hindi natutususan ang pangangailangan nila araw-araw. So, bakit kaya? Bakit kaya, bakit kaya ganito? Ang pinakamatinding problema nito, mga kaibigan, tandaan nyo, ang pinaka-problema nito ay ang kakulangan sa trabaho. Wala po talaga. Walang trabaho. Walang mahanap na trabaho. Ultimo, yung mga ibang middle class, nahihirapan maghanap ng trabaho, paano pa kaya yung mga underprivileged o high school graduate, ganyan. O kaya yung iba, hindi talaga nakapag-aral. O wala silang opportunity para makapagtrabaho. Okay. Tingnan natin dito ang unemployment rate as of January 2026. The unemployment rate in the Philippines increased to 5.8%, translating to about approximately 2.96 million unemployed Filipinos. Okay. So, ibig sabihin, ang walang trabaho sa Pilipinas, per person, ito, that's 2.96. Kung mag-asawa yan, kung may mga kapatid yan, siyempre, kung ang pamilya niya, malamang mahirap na rin yung siguro, I suppose. Pag pupunta kayo sa mga depressed areas, ganun, isang buong pamilya, di ba? So 2.96 million Pilipinas, unemployed Filipinos ang walang trabaho. So, yan ang ating statistics, no? Siyempre, pag walang trabaho, walang makain, di ba? Pag walang pang-sitya, sabi nga ni Mayor Isko, nga. Kaya, saan nag-ugat ang problema ng bansa ito? Bakit walang trabaho? Bakit walang trabaho? Bakit sa Singapore maraming trabaho? Bakit sa Singapore majority ng kanilang mga citizens may trabaho? Kailangan natin ng magbibigay ng trabaho, di ba? Kailangan natin ng mga kumpanya, mga mayayaman, mga investors, mga global businessmen. Kinakailangan natin sa bansa natin. Bakit kaya ayaw nila mag-invest sa bansa natin? No? Yan ang napakagandang tanong eh. Ano ang mga rason kung bakit walang trabaho? Kulang, hindi sapat. Kasi yung mga Pilipinong negosyante, malamang majority sila yung nagbibigay ng trabaho. Bakit kulang pa? Bakit ang dami nating kababayan ng walang trabaho? Hindi naman siguro sila tamad kasi nakikita ko naman talaga pag binigyan mo ng pagkakataon yung mga yan, talagang papatulan nga nila maski minimum wage, no? So, I don't believe Filipinos are lazy by nature kasi
ang tao, pag sanay sa hirap, talagang gagawin ng lahat para mabuhay yan. They just needed opportunity lang para makaahon sa kahirapan ngayon. Kung walang opportunity, walang kikitain. Kaya nagkakaroon tayo ng poverty line. Hindi na maalis yan. Hindi naglalaro na yan sa 70, 80% ang nasa poverty line, no? If I'm not mistaken. So, yun ang problema. Bakit walang trabaho? Okay? Kasi, walang investors. Walang gusto mag-invest sa Pilipinas. Walang mga negosyante na hindi tulad ng Singapore na gustong-gusto nila sa Singapore kasi for the very reasons na sasabihin ko sa inyo ngayon. Bakit dito sa Pilipinas ay nila mag-invest? Okay. Okay, nandito. Joblessness and underemployment in the Philippines stem from a combination of weak industrial growth, limited investment, high inflation, and skills mismatch. Anong ibig sabihin ng weak industrial base and job generation? Yung economy natin nagre-rely heavily on services and remittances rather than manufacturing. Yan, wala tayong masyadong mga manufacturing. Bakit ayaw nila dito mag-invest sa Pilipinas? No? So natutumbok niya na, bakit ayaw niya? Sa Singapore, pag may pupuntang negosyante ron, anyway, nakita ko lang sa documentary. Pagbagsak mo sa airport, makikita mo, ang daming mga pananim, no? Ang daming mga puno, ang ganda. At saka nakikita mo, ang linis. So, automatically, pag investor ka, maano ka talaga, ma-eengganyo ka na mag-invest kasi may order, may cleanliness, may structure. So doon pa lang, impress ka na kagad. Pag pupunta ka, malamang, ang mga unang tatambad sa'yo is, ang Singapore is, progresibong bansa ito. Mukhang tutupad to sa usapan. Mukhang okay na bansa itong mga kausap ko kasi may order. Tapos pag pupunta ka sa makikita mo yung mga sidewalk, makikita mo, ang linis-linis, tapos wala masyadong pulis. Siyempre, i-research mo yan kung yung crime rate ng bansa ay sobrang baba. So, ano ang problema natin? Bakit ayaw nilang mag-invest dito sa Pilipinas? Kasi yung malaman kung anong rason, okay, i-breakdown ko na sa inyo. Takot sila mag-invest dito kasi sobrang grabe ang corruption dito sa bansa natin, no? Yan ang pinaka-problema sa lahat. Nakikita naman natin kung sa mga nakarang buwan kung gaano katindi ang corruption sa bansa na ito. Halos lahat yung mga pinaghirapan nating taxes, although hindi pa naman napapatunayan sa court, pero nakikita nyo naman, 'di ba? May nakulong na official, 'di ba? So, ang pinakaugat ng lahat ng ito ay ang corruption, no? Yan ang problema diyan sa bansa natin, bakit ayaw mag-invest. Hindi katulad ng Singapore, sabi niya dito, Singapore maintains high employment for citizens through a strategic pro-business environment that attracts global firms, creating and thriving trade-oriented economy. No? Strong educational systems, government-led upgrading, and targeted job matching programs ensure the workforce remains relevant to AI-driven industries. So, yun. Ang pinakamatinding kalaban natin, korupsyon. Bakit parang, hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang korupsyon hindi na natapos? Bakit parang sinaunang panahon na ito, hanggang ngayon may korupsyon pa rin? Okay? Bakit ang mahirap palaging nasa 70, 60, 70, 80%, ang mayaman nasa 1% lang. Ang middle age palagi nasa 20% lang. It has been going on for a long, long time. It never changed. Paano? Yung mga dati ng politician, yung mga anak naman nilang politician ngayon, or asawa, o kamag-anak, di ba? Wala tayong choice. What do you mean walang choice? May choice tayo, pero hindi tayo
hindi tayo makaangal kasi nga, I don't know, maybe submissive tayo mga Pilipino. Maybe madali tayong sumunod. Maybe sayawan lang tayo. Maybe i-entertain lang tayo, okay na tayo. Madali tayong i-please. Para sa akin lang yun, ha. So, sinusolve ko ngayon itong problema natin kung bakit hindi matigil-tigil tong corruption na to. No? Masosolve natin yan mamaya. So, okay, sinabi ko na kung bakit sa Singapore is ang daming investors sa kanila. Okay? Ngayon, ang sabi dito, ayan, global businesses and investors are hesitant to invest in the Philippines due to high corruption perceptions, regular predictability, infrastructure gaps, and high operating costs like electricity. Kasama pa pala, mataas ang kuryente. Siyempre, yung mga investors, pag hindi sila kikita dito sa bansa natin, malamang hindi sila mag-i-invest dito. Ito, pinakamatindi talaga, corruption and governance, weak procurement systems, corruption scandals, bureaucratic red tape. Ayan, sabi ng inquirer yan, ha? Create a challenging environment for investors, according to reports like this one. Yan ang pinakakaaway natin kung bakit wala tayong trabaho. Pero kung 70% tayo, mga nasa laylayan, di ba majority tayo? Di ba? Kumpara sa mga mayayaman at mga middle age. Di ba majority ang percentage natin? Dapat nasa atin ang boses. Tayong majority eh. No? Dapat tayo ang masusunod kung paano natin patakbuhin ang bansa natin kasi tayong bumuboto. At bakit parang tanggap na lang natin ang pabalik-balik na pagboto sa mga taong nakasanayan na yung mga ganitong kaugalian na yung corrupt practices, no? Nakikita naman natin di ba? So ano ang solusyon dito? Kaya ang pamagat ng aking programa ngayon is Pilipino, may pag-asa ka pa ba? Okay. Kung tatanungin niyo ako kung may pag-asa pa, yes, may pag-asa pa. Para it has to be in the long term. Okay? I-discuss natin yan kung paano tayo magkakaroon ng pag-asa. Alright? So, short term, ibalik natin. Para ma-overcome natin para ma-overcome natin tong krisis na pinagdadaan natin ngayon. Ulitin ko ulit. Kami po, ako at yung kasama ko, ang ginawa namin, hindi na kami kumakain ng karne. Hindi na kami kumakain ng manok. Hindi na kami kumakain ng baboy. Alam niyo kung anong kinakain namin? Gulay lang talaga. Gulay. Oo. Ginisang upo, tortang talon, ano pa ba, ampalaya, with egg. Yan, egg. Egg lang pwede. Tapos i-divide na namin yun. Kumbaga kung ginisang upo, almusal namin, tapos pang hapunan na yon. Tapos sa lunch, tanghalian, yon, tortang talon, yan. Talagang mamamaximize talaga. And believe me guys, it worked wonders. Ang laki ng feed namin. Plus, yung pangatawan ko, pumayat ako, lumiksi ako, para mas lumakas ako nung hindi na ako kumakain ng karne, no? Coke, tinanggal na rin namin. Yan. Sorry, Coke, ha? Pero, para sa amin lang yun. Kung gagayahin nyo, yung malaking matitipid, no? Hindi na kami lumalabas. Yung lifestyle, hindi ba na? Yung paggala-gala sa mall, every weekend, wala na yan. Talagang tipid-tipid talaga. Kasi gusto namin na kahit papano, mapaghandaan namin itong dumadaan na problema. Ayaw na namin sisihin ng gobyerno. Wala naman silang, di ba? Wala Anong gawin natin? Mag-aaksaya tayo na sisihin natin sila. We have to stop the blaming game. At we have to focus on the things that we can only control, which is yung ating mga sarili, no? So, okay. So, yun. Ganun nga. Kailangan nating, yun ang solusyon na may advice ko sa inyo is
maging vegetarian na lang. Kaya naman eh, hindi naman kami nahihiya. Ngayon, kung kaya health purposes, saka beneficial yan sa katawan, yung dugo namin, lahat, nagpa-check kami sa doktor. Wala talaga, yung pangangatawan ko ngayon, bumalik sa nasa, nasa 20, nag-lose ako ng 15 pounds eh. Oh, imagine nyo yun. Oh, nakakatipid ka na nga, nagiging healthy ka pa. Okay. So, and then, yun nga, magtanim na para mas lalo kami nag-take ng next step para masolusyonan ng problema. Para hindi na kami bibili ng gulay, maski nasa syudad. Ayun, yung mga malalaking mineral water, tinabas na sa gitna, nilagyan ng lupa, tapos tanim. Ayan, tumutubo na. Baka susunod, di na kami bibili ng okra, kamatis, o sili, ganyan, talon, hindi na. Kasi di mas lalo kayong mga laking matitipid nyo yan. No? Oh, healthy na nga kayo, nakatipid pa kayo. Okay. O, magtipid, iwas sa lakwatsa, o mga mga umiinom, na kayo uminom ng alak. No? Kasi kinakailangan natin masurvive tong crisis na to, kinakailangan may maipon tayo ng kaunti, di ba? Kinakailangan, umpisa na natin mag-ipon, no? Minsan kasi itong social media, no, pag nakikita natin na nag-shopping si kumare o nag-shopping si kumpare o si best friend parang tayo, no, tawag dito, magsasalk ba yung tawag doon, yung mamalitin mo yung sarili mo, parang feeling mo kawawang-kawawa ka. Guys, kung afford nyo naman, why not? Pero kung nangihingalo rin ng yung YOLO, tanggalin na natin yung YOLO. No? Mas maganda na yung may naiipon tayo kasi meron tayong pinaghahandaan. Mas maganda yung naka-ready at na meron tayong magagastos in times of need. Ngayon, na marunong ka na magtipid, alam mo na kung anong gagawin mo, sumunod naman, kailangan magkaroon tayo ng additional job. No? Online, marami dyan, kahit high school graduate, kumukuha sila. Basta laging kinakailangan yung augment na natin. Bakit natin ginagawa to? Siyempre, paano yung mga magulang na, siyempre, deserve naman namin mag-relax. No. I would suggest, very important na ganito yung gawin nyo para sa susunod na long term, para mabago natin tong bansa natin. No? Okay? Bakit kinakailangan natin mag-ipon bilang mga magulang? Ako nga mismo, nahirapan akong maghanap ng trabaho. Imagine nyo, ilang months na ako, natanggal ako sa trabaho. Ilang months na ako naghanap ng trabaho. Wala. Ang hirap talaga, despite all the skills that I know. God damn. Sorry for the word, but, oh my God, talagang, ang hirap talaga. That's why, I keep thinking and thinking kung paano masusolusyonan itong problema. No? Okay. So, para matapos na yung cycle na, alam mo yan, 70% mahirap, 10%, 15% nasa middle income, tapos 1% nasa mayaman. Para, ganito yun kasi guys mayaman, mga negosyante. Kung kasi, yung mga, alam mo yung tingin nila sa atin, mga mahihirap, wala naman na pagbabago yung mga yan. Kasi sila, nag-enjoy na lang sa buhay, hindi na lang sila nagmamalasakit. Maybe. Di ba? So, kinakailangan natin ng mga new blood. Kinakailangan natin ng mga bagong mga taong magsisimula na magbigyan sila ng challenge, no? Bigyan pati lahat ng industry, no? Kinakailangan paano ba natin gagawin 'to? Okay. Kaya nandito na tayo ngayon sa long-term solution. Okay? Kailangan natin pag-aralin yung mga anak natin. Kinakailangan makapag-produce tayo yung 70% na nasa mahihirap. Kinakailangan etong 70% na to magtulong-tulong para paaralin lahat ng mga anak natin. Yung mga maliliit pa lang, yung mga magulang magtipid na. Magpaaral tayo ng maging isang negosyante. Magpaaral tayo ng isang maging doktor. Magpaaral tayo, baka sabihin niyo walang pera. Si Sir Art nga, nakapag-graduate ng lawyer, walang pera Sir Art Pugadi, di ba? Pwede naman sila mag-scholar Kaya, yung pagtitipid natin bilang magulang, ipupunta natin, paaralin muna natin sila ng public, magtrabaho tayo ng magtrabaho, para nang sa ganun, dumami ang negosyante, dumami ang doktor, dumami ang lawyer, dumami ang militar, kasi pwede naman sila mag-PMA. Yan sa PMA, babayaran pa kayo. Dumami ang politiko. Ngayon, itong 70% na to,
kung manggagaling na sa atin yung mga leader, abay, mabibigyan natin ng challenge yung bansa natin na makapag-elect tayo ng isang Lee Kuan Yew o dating Prime Minister ng Singapore na talagang honest to goodness o isang Vico Soto, o 'di ba? O si Vico talagang honest to goodness 'yan. I can attest to that. Talagang walang bahid ng korupsyon 'yan, no? And a few more politicians na on the rise, no? Just to name a few. So, ang pinagkukuhanan ko talaga is yun, si Lee Kuan Yew. Talaga napakagaling talaga. So, ngayon, kung meron na tayong mga anak na yun, pagsikapan natin, tayong mga nasa lilayan, eh. If I have to, turn back the hands of time, malalaki na kasi yung mga anak ko. So, yun. So pinakaano ko lang sa mga nag-uumpisa o sa mga pwede pa natin baguhin yon. Parang Singapore, nagsimula sila 1960s, 1970, nag-benefit yung kanilang fruits of labor nung around 1990. No? Okay, 1990, ganyan, 1985, yan, progresibo ng Singapore, no? Ngayon, majority naman tayo, kung marami tayong mapuproduce ng mga negosyante, politiko, doktor, lawyer, abay, magkakaroon na tayo ng check and balance. Yung 70% na nasa poverty line na ngayon, mag-check and balance na ngayon na, meron kaming kandidato rito. Okay to. Mananalo kasi 70% ng nasa poverty line eh. Di majority tayo, di ba? Yun ang kailangan nating isipin. Hindi muna nating pwedeng sabihin na in the long run, doon pa lang natin makikita yung, kung hindi natin gagawin niya ngayon, hindi natin masusolusyonan ang ating problema. Malamang in 20 years, kung hindi natin gagawin to, kasi kailangan natin patayin yung korupsyon, kailangan natin ng mga leaders na hindi mangungurap, di ba? Kailangan natin ng mga art to God, kailangan natin, although si Vico is raised to be on a privileged side, yung pananaw niya, iba. Yun yung buhay niya, simple lang yung lifestyle. Yung Pasig, I think, wala silang utang. May surplus pa sila, may savings pa sila. Yan, kailangan natin mag-raise ng mga ganyang bata. Alex Ayala, sa sports, kailangan natin ng mga batang highly influential, sa music, sa sports. Yan, wag nyo nang, sorry pero, mas maganda yung ma-raise natin na bata, either high-earning, leader, and high influence, no? Highly influential, high influence. Yan ang nakikita kong solusyon. Kinakailangan i-challenge natin ngayon yung mga dynasty na mga politician. Kasi anyway, yung mga yan, paano pa na nila gagawing improve ang Pilipinas? Mula pa nung tatay nila o nanay nila, ganyan na ng mga Pilipino, ganyan na yung mga mahihirap, hindi na magbabago. Bakit pa nila babaguhin? Di ba? So, walang challenge. Kinakailangan mabigyan natin sila ng challenge para nang sa ganun, pagkaroon tayo ng check and balance. Majority tayo, no? Nasa laylayan tayo, 70%. So, kung umpisan natin to ngayon, malamang, in 20 years time, mag-graduate na yung mga anak natin, o tapos na sila, tapos na ng business administration, political science, matatalino, matataas ang kanilang mga grade, meron na tayong bagong doktor, bagong lawyer. Diyan na natin mabibenefit yung ating tinatawag na fruits of our labor. At hanggat hindi natin ginagawa yan, in 20 years, yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, kung anong dinadanas natin ngayon, I'm sure dadanasin din nila yan. Kasi nung nanay ko, yung bata pa ako, still the same. It has gotten worse actually. According to me, yun ang aking obserbasyon. So, yun ang nakikita kong problema. Paano masolusyonan ang corruption sa bansa natin. Sa ganon, maka-attract tayo ng investors. Yung mga investors, wala palang corruption dyan. Matitinong pala sila. Okay, yung mga taxes, napupunta talaga sa project, infrastructure, security, peace and order. Kaya yun. Basically guys, kung titignan natin, madali lang isipin pero mahirap siyang i-execute. Kaya hanggat hindi natin nagagawa itong mga to,
Oh, may dagdag pa pala ako. Pag naumpisa na natin to, na yung mga anak natin, papaaralin natin, kinakailangan natin silang maproteksyonan. Oh, parang kailan lang, di ba? Ang daming mga batang namamatay o kaya mga, ano, di ba? Mga gahasa-gahasa yata, parang mga ganun, di ba? Kailangan natin tulungan yung mga pulis, no? Kailangan natin magtayo ng isang matatag na business community, ng isang komunidad. O halimbawa, for example, sa ibang lugar, o sa Payatas, ganyan, o okay naman na siguro doon sa Payatas. O basta sa isang lugar, o Tondo, o saan ba yun, yung lagi nilang pinapalabas sa TV. Tayong mga ordinary citizen, kinakailangan, bukod sa mga opisyal sa barangay at mga pulis, magtayo tayo ng sarili nating organisasyon na magpuprotekta sa mga nag-aaral. Na kung meron tayong nakitang masamang gawain o masamang mga tao, tayo na mismong gagawa ng aksyon para humingi ng tulong sa pulis. Marami naman tayong pupunta, i-report natin yung tao, sa ganun, matanggal na yung mga masasamang elemento sa barangay natin. It will always start in the barangay level. Kasi, siyempre, mga anak natin, papasok sa school, uuwi, tapos in the end, yun. Kaya yung mga nanonood sa akin ngayon, lagi yung tatandaan, as much as possible, i-motivate nyo yung mga anak nyo na mag-aral ng mga kurso na kung saan sila ay magiging politician, abogado, lawyer, businessman. Kung hindi naman sila masyadong mahilig naman sila sa sports, yan, basketball player, volleyball player, basta high influence na, alam mo yon, marami silang may impluwensyahan. O tennis, lahat yan, sports, o music, isang magaling na singer, yan, marami tayong options, guys. Kung sabi nga ni Sir Art, kung gusto natin, maraming paraan. And I think, these are the only ways para masolusyonan natin ang problema natin sa corruption. Okay? Kasi kung hindi natin gagawan to ng paraan, expect nyo na. Yung mga anak nyo, ganyan din mangyayari. Pag tumanda sila, it's just the same thing. Wala akong nakikitang ibang posibilidad para magbago ang Kasi, paano magbabago naman? Okay, ganito. Halimbawa, may isang kakandidato. Si kandidato ngayon, hindi siya makakapagkampanya pag hindi siya susuporta ng mga nasa itaas. Like for example, pupunta ka sa barangay, pupunta ka sa bayan, kailangan mong kausapin si mayor para tulungan ka. Siyempre, dyan pa lang, nagkakaroon ka na ng utang na loob. Kaya kakausapin mo si congressman, kakausapin mo si governor. Ngayon, pag nanalo ka, di ba? Magkakaroon ka ng utang na loob. So, paano mo So, yan, yung mga yan, pati mga negosyante, hingi ka ng tulong, di ba? So, paano ka tatanggi? Paano pag may gumawang hindi maganda? Kaya mo bang ipakulong yan? Yung tumulong sa'yo? Di ba? Daming political favors. Isang rason yan kung bakit nagkakaroon ng corruption is political favors. Kaya sabi ko nga, kung magsama-sama yung 70% na nasa laylayan at magtulong-tulong, magiging majority block tayo. Tayong nag-e-elect kung boboto lahat tayo sa isang kandidato na makakatulong sa atin talaga, nang hindi tayo tumatanggap ng suhol o hindi tayo tumatanggap ng yung binibigay tuwing eleksyon, di ba? Hindi tayo nagpapabili ng boto, makakapili naman talaga tayo. Ngayon, hindi tayo makalaban kasi nga lahat ng kandidato may pera. Saka walang ibang pagpipilian. Wala nang pag may kumandidato naman na mahirap na magaling, hindi naman mananalo. Sana kung may kumandidatong mahirap na magaling, sana tulungan ninyo. Di ba? Ang masama niyan, pag nanalo na, paano? Isa lang yun, dalawa. Kung gawin natin yung ating sinasuggest na mag-create tayo ng maraming bata na magagaling sa politics, no? Hindi marami tayong pagpipilian.
Diyan nag-uumpisa. Basta matanggal natin yung corruption, guys, aasenso ang bansa natin. That's sure. I'm very sure of that. Okay? Ngayon, ang bilis ng oras, no? Natapos na naman ang ating programa, no? At bago lang ako sa vlogging, pero when it comes to this, I have I would really want to help my countrymen. No? Kaya ako ginagawa to na alam ko hindi naman ito yung popular topic pag sa vlogging, no? O kaya sa live streaming, kinakailangan either intriga or o entertainment, no? Pero I'm more into the educational side na kung saan gusto kong educate ang aking kapwa Pilipino. So yun, guys. Ako, I'm just a messenger na nagsisilbing messenger sa inyo para magbigay sa inyo ng options, no? So, okay. Okay. Thank you so much, guys. If you like my show, kindly share, like, subscribe. Thank you so much for tuning in. I hope may natutunan kayo. At lagi niyong tatandaan, pag gusto natin, maraming paraan. At huwag tayong mawawala ng pag-asa at gawin natin lahat ng makakaya natin para masolusyonan ng ating mga problema. Huwag kayong malulungkot, no? Lahat ng problema may solusyon, sigurado yan. So, that's all for today. Thank you so much. Ingat kayo sa mga pauwi pa lang. Anong oras na? 6:10. Ang hirap-hirap sumakay. My heart is with you. If only I could do something, I would do everything. Pero, kaparis niyo po kung nasa 70% na sitwasyon sa poverty line, no? Okay. Pero kung mabigyan ako ng pagkakataon, guys, kung may ayoko na magsalita. Pero, thank you so much, guys, for tuning in. My heart goes out sa inyong lahat ng mga nahihirapan. Hanggang sa ngayon, tayong manalangin at sana bigyan tayo ng tamang pag-iisip at linawin ang ating mga puso't isipan para makahanap ng paraan kung paano masusolusyonan ang problema ito. Sana tumigil na ang sigalot sa gitnang silangan, no? At kahit papaano maibsan ang ating mga problema. So, alright. Thank you so much. Maraming salamat. Hindi po ako magsasamang pasalamat sa inyo. At lagi po kayong mag-iingat at God bless you all. Okay? Thank you, guys.